Mga pare, kararating lang natin sa baybayin ng abandonadong isla. Sa susunod na 3 araw, mabubuhay tayo sa anumang mahuhuli natin. Araw 1, kakalapag lang natin sa baybayin ng abandonadong isla. Araw 2, pupunta tayo sa isla sa likod para subukan ng mga bahura. Sa araw 3, kung kaya, pupunta tayo sa malalim na asul na dagat para manghuli ng mga nilalang sa kailaliman. Isa ito sa pinakamatinding hamon natin. Makakakita kayo ng matitinding aksyon sa mga susunod na araw. Ipapakita ko kung ano ang dala natin para malampasan ang hamon na ito. May dala tayong itak at meron din tayong malaking spear gun dito na pwede nating gamitin para makahuli ng mga hayop malapit sa baybayin. At syempre, dala rin natin ang paborito nating quick revive. Kapag sobrang hirap na, bubuksan natin to, iinumin at para mabubuhay ulit. Sa tingin ko, marami pa tayong pagsubok na haharapin. Mga tol, may misteryosong bagay tayo dito. Sa bag na ito, may isang bagay na makakatulong sa ikatlong araw. Halos wala pa itong silbi ngayon pero sa huling araw, makikita nyo na magagamit talaga natin to. Sana makatulong ito para makahuli tayo ng nilalang mula sa kailaliman ng dagat. Isasara na natin ang backpack at ilalagay ang mga gamit sa loob. Makikita nyo sa paligid, parang sementeryo ng mga inanod na gamit. Pwede natin itong gamitin sa mga susunod na araw. Tingnan nyo ito. Hindi totoong survival challenge to kung di ako makakakita ng bote ng ihi na inanod dito. Grabe, di natin iinumin yan. Layuan mo. Di ko alam bakit may umiihi pa sa bote gayong may kalikasan naman. Mas mabuti pang ilabas mo na lang yan at umihi ka na lang dito sa labas. Maraming inaaod na kahoy na pwede nating gawing panggatong mamaya. Lahat dito pwedeng gamitin, tiyak makakapagsimula tayo ng apoy. May ilang pares ng tsinelas dito. Pare, tingnan mo yan. Sakto talaga yan, parang guwantes. Tara, lakad pa tayo. Tara na! Ngayon, yung mga hayop na yon ay lumalangoy sa malalim na karagatan. Itinutulak ang mga pain papuntang baybayin at kumakain. Sana makasalubong natin ang isa sa kanila. Kailangan nating kumain ng maayos sa unang araw dahil di natin alam ang mangyayari sa mga susunod na araw. Sa tingin ko, sa huling araw, baka makatagpo tayo ng malalaking isda at kakailanganin natin ang lakas para mahuli ang isa. Grabe yon. Tingnan mo lahat ng mga particle na nasa piraso ng kawayan na yan. Matagal nang nasa dagat yan.
Nag-dive kami doon at nakahuli ng magagandang isda. Kita nyo, dumidiskarte kami sa mga bahurang malapit sa baybayin at mahirap talaga mga tol. Ilang oras akong sumisisid sa mga bitak at gilid at nakahuli kami ng dalawang magagandang isda. Ang isa ay tinatawag naming painted sweet lip. Ngayon, mapapansin nyo ang maliwanag nilang kulay kahel at matutulis na tinik sa itaas. Pero ang talagang astig sa mga istang ito ay sa loob ng kanilang bibig. Makikita nyo na maliwanag na pula yon at kaya tinatawag silang sweet lip. Masarap silang kainin. Maliit lang pero sapat na. Parang ako. Ito ay isang rasp mga tol at ang ginagawa ng mga ito ay ginagamit nilang na iuusli nilang bibig. Tingnan nyo yan. Parang magic trick bro. Parang may lip kit na gaya kay Kylie Jenner ang isdang ito. Ginagamit niya para sumupsok ng mga crustacean at iba pa sa bahura. Ito ang pagkain natin sa unang araw. Hindi man ito marami, sana sapat na ito hanggang bukas para sa ikalawang araw. Tinanggal ko na lahat ng kaliskis ng mga isdang ito. Tatanggalin na rin natin agad ang mga laman loob nila. Kaya kukunin lang natin ang kutsilyo natin, ipapasok natin ito sa puwitan. Hihiwa tayo pababa at bubuksan natin ito. Tatanggalin ko lahat ng laman loob dahil ayaw natin nun. Hugasan mo siya. Maglalagay lang ako ng ilang hiwa sa isda mga pare para siguradong maluto ito ng maayos at pantay-pantay sa magkabilang gilid. Mukhang maganda ang mga ito. Nilagyan ko na ng mga hiwa. Dapat maluto ito ng maayos. Magsiga na tayo. Nag-ipon ako ng panggatong na yon. Maghuhukay tayo ng butas, lalagyan ng tuyong kahoy, tapos sisiklab na. Ilalagay natin ito sa ilalim. Hindi ito mahirap. Sisiklab na agad-agad. SGS baby. Lahat kayo, i-comment niyo yan sa comments. May pagkain na para sa unang araw, niluluto na baby. Nako, kailangan kong humanap ng mga piraso para sa patuman ng isda. Magandang simula na yan dyan. Ilalagay natin ang mga piraso ng kahoy sa bawat sulok ng apoy. Kaya gumawa lang ako ng simpleng fish rack. Kita nyo, medyo nakasandal siya sa hukay. Ang ibig naming sabihin, medyo tabingi siya mga tol, pero magagawa pa rin ito ang trabaho. Makikita nyo na gusto nating maluto ng pantay at maayos. Kaya kukunin na natin ang isda natin. Itinatago ko sila sa mga palikpik ko. Sige, ilalagay natin ang isa dyan mismo. Sandali, nakuha ko na dyan. Mainit yan. Nakakakuha tayo ng pantay at mabagal na luto dito habang lumalakas ang apoy. Pabilisin natin ang pagluluto sa pamamagitan ng pagpapaikli at pagbaba ng rack. Maganda na ang luto mayon. Ngayon, ang maganda sa mga istang ito mga pare, pwede natin silang lutuin na may buto pa. Ibig sabihin, mabilis silang maluluto. At sana, manatili silang maganda, malambot at makatas. Masaya ako na may pagkain ngayong unang araw. Sobrang pagod at gutom ko na. Ayos mga pare, niluluto na natin ang isda mga 15 hanggang 20 minuto na. Tignan nyo, inihaw yang sa apoy pare. Mapapansin nyong maputi na ang mata. Ibig sabihin pwede na kainin. Subukan natin ang matamis na parte mga pare. Tikman natin at hanapin ang magandang puting laman. Hindi ito ang pinakamalasa na isda na natikman ko mga pare, pero staple ito sa mga isla. Subukan natin ang raft. Mukhang maganda at maputi ang laman. Hindi ko rin sure kung natikman ko na ito, kaya susubukan ko na lang. Ay, grabe! Ang lambot nito, baka kumalat sa mukha ko, pero ang sarap. Gutom na ako. Ang tagal ng araw ko, ilang oras na akong nasa tubig. Grabe, ang sarap talaga niyan! Ito na lang natira. Gutom pa rin ako.
Kita nyo naman ang ekosistema dito. Konti lang talaga ngayon. Nakikita nyo ba yung isla sa likod? Doon tayo pupunta bukas para sa ikalawang araw. At sana makatagpo tayo ng mas malalaking hayop dahil bukas talagang mapapalaban tayo. Kita-kits tayo bukas! Magandang umaga sa inyo, ikalawang araw na ngayon at nandito tayo sa malalaking bato sa gitna ng dagat. Manghuhuli tayo dito sa ikalawang araw para makita kung makakahuli tayo ng pagkain dahil bukas pupunta na tayo lampas sa islang ito, papunta sa malalim na dagat kung saan lalabas ang mga dambuhalang nilalang mula sa kailaliman. May dala tayong espesyal sa backpack na wala pang silbi ngayon, pero makikita nyo ito bukas sa ikatlong araw. Wala talaga akong alam sa mga hayop dito dahil halos di pa napag-aralan ng isla. Di ko rin alam kung anong matatagpuan natin, pero kailangan nating maghanap ng pagkain at mabuhay. May mababaw na bahura papunta sa isla kung saan tayo manghuhuli. Dadali ng mga hayop ang kanilang biktima dito at halos dudurugin nila ang mga ito. Maglalamoy tayo sa mga kuweba at coral reef. Kapag nasa ilalim ng tubig, makikita nyo ang kakaibang mundo na di nyo pa nakita. Sobrang kakaiba dito mga pare. Nasa likod ko ang isla at nandito na ang gamit natin. Panahon na para pumasok sa tubig at tingnan ang makukuha natin na yung ikalawang araw. Di ko alam anong mahahanap natin pero excited ako. Tara na baby! Woohoo! Tingnan mo kung gaano kabaliw ang islang to. Woohoo! Lalangoy na tayo! Tara! Grabe talaga pare. Papasok tayo doon. Tara na. Mga tol, ang lupit ng lugar na to. Mama tol, kakalapag lang natin sa dalampasigan ng isla na to. Orchid Beach. Ay hindi nila gagawin. Sandali lang. Maghugas muna tayo dito. Woo! Mga pare, kakalapag lang natin sa isa sa pinakamatinding isla sa mundo. Susuriin natin ang lugar na to. Sobrang astig. Tignan nyo! Woohoo! May nakita akong kuweba sa may kanto nung papalapit ako. At sa tingin ko, tatalon tayo sa tubig, lalangoy, at susuriin natin yon. Wala akong ideya kung ano ang nasa loob ng kuweba na yon. Baka may mga astig na hayop. Tara, silipin natin ang loob ng kuweba na to. Tara, pasok na tayo sa kuweba. Grabe naman! Tingnan mo to! Wow! 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 Great! Mga pare, grabe! Nasa loob talaga tayo ng kuweba. May mga paniking lumilipad at tumatae pa sa atin. Gustong gusto ko to. Siguradong isa ito sa pinaka-wild na lugar na napuntahan ko sa buong buhay ko. Gigisingin natin ang ilan sa mga paniking to, kasama si Sam. Guys, kailangan na nating umalis. Nagising na lahat ng paniki at umihi at dumumi sila sa akin. Ang baho talaga. Kailangan na talaga nating umalis sa kuweba. Sobra na ito.
Nakalabas na tayo sa kuweba. Panahon na para maghanap tayo ng pagkain. Tara na. Mga tol, tingnan nyo to. Meron tayong napakalaking crocodile fish. Ang tawag talaga namin dito ay longtong. Tingnan nyo yung mga ngipin yan. Grabe pare. At ginagamit talaga nila to mga tol. Ang ginagawa nila, dadaan sila parang buwaya, tapos kakagatin nila gamit yung mga ngipin na yon. Halos durugin nila yung biktima nila, tapos sisipsipin nila pabalik sa bibig nila. Kadalasan, nakikita namin sila malapit sa ibabaw o mababaw na tubig, paikot-ikot. Mga mandaragi talaga sila pare. Mula sa itaas, halos di mo sila mapapansin dahil nakakamuflage. Nakakamuflage din sila sa ilalim. Sa tubig, tinangka pa akong kagatin. Isa to sa mga pinakabaliw na nilalang na nakita ko. Hindi pa ako nakakakain ng ganito kalaki sa buhay ko, kaya di ko alam kung pwede talagang kainin to. Pero dito, paborito raw ito ng mga taga-isla, kaya susubukan natin ngayon. May nakuha din tayong pusit. Makikita nyo sa ilalim ng tubig, nagpapalit siya ng kulay. May dalawang maliit na galamay na parang braso na inaabot ang biktima at hinihila pabalik. May maliit din siyang tuka sa loob. Ganyan talaga sila kumain ng isda at iba pang pagkain. Ngayon, ang pusit mga pare, kaya maglabas ng maraming tinta. At ang ginagawa nun, kapag may humahabol sa kanila, nalilito kung nasaan na ang pusit. At dahil doon, nakakatakas sila. Sana magbigay ito ng enerhiya para bukas, kasi pupunta tayo sa laot. Anong klaseng mga hayop kaya ang makikita natin doon? Tingnan nyo, kinakain ng alimango ang pusit ko.
Uy, pagkain ko yan para bukas. Meron tayong pandan dito, tamang-tama ito. Kukolektahin natin lahat ng mga tuyong pangsindi. Ilalagay natin yan sa ating fire pit. Marami na tayong kahoy na yon. Gusto na nating simula ng pagluluto mga pare. At may dahilan kung bakit malaki ang hukay na ginawa natin ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Maya-maya lang. Ay, grabe! Umaapoy na talaga na yon. Comment nyo, cooking na. Nasusunog na ang GoPro. Kukuha tayo ng isang patpat na pwede natin gamitin pang ihaw nito. Kailangan matibay ang kahoy na to kasi yung isda hindi naman siya maliit. Kukuha tayo ng medyo matibay at mahaba. Parang yung mahabang dila. O tawag namin isang mahabang shlow. Pwede na siguro to. Linisin muna natin, tapos isawsaw sa dagat. Mapipigilan nun na. Masunog. Siguraduhin mong puno ito ng tubig. Patalasin din natin ang dulo nito. Perfecto. Kita nyo, matalim na siya. Babad na sa tubig. Kaya ipapasok na natin ito hanggang dulo. Lalabas ito mismo kung saan ang butas ng puwit niya, ayon. At nakuha na natin ang malaki nating Long tongsa, isang. stick. Kukunin ko itong malupit na ito at ilalagay natin diretso sa apoy dito. Naglagay ako ngayon ng 2 stick. Halos perpekto ang magiging luto nito. Nasa stick na ang pusit mga tol. Pwede na natin itusok diretso. Ganito lang. Tingnan nyo, niluluto natin ngayon. Sobrang lupit mga tol. Hintayin natin ng 20 hanggang 30 minuto. Tapos ayos na siya. Ayos! Grabe, isa sa pinakawalang kapantay ang 2nd araw namin at sobrang gutom na ako. Kahapon, 2 lang na maliliit na isda ang nakuha namin. Ngayon, may maganda-gandang hayop ako sa harap ko. Pero hindi pa ako nakakakain ng ganito sa buong buhay ko. Kaya wala akong ideya kung ano ang lasa nito. Hindi pa ako nakahawak ng ganito kalaki dati. Ayos, marami tayong karne dito. Subukan natin ito. Mga pare, puno ng buto yung bagay na yan. Naririnig niyo ba akong umumuya nun? Ay, hindi masarap. Hindi ko gusto yon. At puno pa ng buto. Ang hirap lunukin pare. Yung lasa, hindi talaga masarap. Sa totoo lang, hindi masarap pero may asul na kalansay. Ngayon ko lang nakita yon. Subukan natin ang pusit. Yun ang mata. Yung pusit na yon. Ang galing nun. Kailangan ko lang na ang pusit na ito ay kasing laki ng longtong dahil puno ito ng buto. Hindi ko rin alam dito sa longtong na ito, kaya gusto ko tanungin kung may nakatry na magluto nito. Paano niya niluto? Dahil sa ginawa ko, puro buto at kakaiba ang lasa niya. Kailangan kong subukan kainin ang mas marami nito hanggat maaari mga tol. Kasi bukas, kakailanganin ko ng maraming enerhiya dahil pupunta tayo sa Deep Blue Ocean para tapusin ang hamon na to para sa pinakamababangis na mga hayop ng challenge na to. Makikita ko kayo bukas ng maaga. Oh, sana pala rin ako. Hindi talaga masarap ang lasa. Mga pare, 2nd araw na at nandito na tayo sa malalim at bughaw na karagatan, hinahabol ang pinakamatitinding hayop sa hamon. Nasa mystery bag natin ngayon ang malaking spear gun mga pare at gagamitin natin ito para maakit pataas ang ilang halimaw mula sa kailaliman. Pwede ako mahila o masaktan. Kailangan natin ng kahit anong pagkain mga pare. Kahapon yung longtong natin, puro buto lang ang nakuha. At ngayon, kailangan natin tapusin ang hamon na ito ng malakas. Kailangan natin ng isang bagay na malakas, makapangyarihan at sobrang sarap. Handa na ba kayo mga pare? Dito sa loob, may isa tayong lihim na misteryosong gamit. At mga pare, talagang makakatulong ito sa atin ngayon. Malinaw, nitong mga araw sumisisid lang tayo sa mababaw. Pero ito ang malaking bagay ito para sa atin. Para sa atin. Sige, pupuksan na natin.
Sige, ito dito mga pare, ang tinatawag nating flasher. Sa madaling salita, ihuhulog natin ito sa ilalim ng dagat. At ito ang mag-aakit ng lahat ng isda paakyat. Sana makatulong ito para makahanap tayo ng isa sa mga halimaw. Para itong teaser sa kanila. Akala nila maraming isda, pero lalangoy tayo pababa at babarilin ng isa sa maliliit na isda. Ang lakas ng agos dito ngayon mga pare. Lahat ng presyon ay napupunta sa bahurang ito sa gitna ng dagat kung saan naroon ang mga halimaw ng karagatan na humahabol sa pain. Sana mahikayat natin silang lumapit gamit ang teaser at makasalamuha sila. May dala tayong maraming linya sa spear gun kasi kukunin talaga nila yon pare. Tatakbo sila ng malayo. Kung masabit ako roon, pwede akong hilahin sa ilalim ng dagat at mamatay. Sana pala rin tayo, mabuhay at makahuli ng halimaw. Excited na ako, maghanda na mga pare at diretso sa tubig para maghanap ng halimaw. Tara na! Ay, grabe! Grabe pare, nakita niyo ba yon? Bumaril ako sa Emperor, pero nakawala siya. May dumating na magandang jobfish, binaril ko ng malapitan, pero hindi ko rin tinamaan. Ang gaganda ng isda sa ilalim, pero pumalpak ako mayon. Isa lang naman kailangan natin at may quick revive tayo. Alam niyo na kung ano to? Kapag ininom natin to, mabubuhay tayo ulit. Mabilis na uubos lakas ko mga tol. Kailangan nating inumin tong malupit na to at bumalik dun sa ilalim kasi alam kong may halimaw mula sa kailaliman dun. Lumalangoy siya kung saan saan. Panahon na para sa quick revive. Inumin na natin ang kakaibang purple na gamot. Kapag ininom natin to, mabubuhay ulit tayo. Handa na ba kayo? Tara na! Parang nabuhay ulit tayo, baby. At ganado tayo ngayon. Makakahuli tayo ng halimaw sa dagat.
Nagawa na natin mga tol. Nakakuha tayo ng magandang jobfish dito. Tignan nyo yan. Ngayon, ang mga to ang mga mandaragit sa bahura, mga tol. Nilalapan nila ang pusit, mga isdang pain at iba pa. Hindi sila yung malaking isda na hinahanap natin, pero siguradong magagandang mandaragit sila dito sa bahura. Tol, may mga kakaibang hayop talaga sa ilalim. Natuklasan na natin kung saan nagkukumpulan ang mga isdang pain. Sa palagay ko, kapag milibot natin yon, kiyak may dambuhala na lalapit. Ang gandang joby nito. Tingnan mo, isasakay natin yan sa bangka. Magre-regroup tayo, tapos balik agad para tingnan kung mahuhuli natin ang halimaw. O mga pare, nakapatay tayo ng isang halimaw sa kalaliman. Tingnan nyo, tunay na halimaw na mackerel yan. Sige, sasakay na tayo sa bangka. Tara na, Kapitan! Grabe! Ay, grabe naman! Nagawa na natin mga tol. Tingnan nyo ang laki ng mackerel na to. Para talaga siyang halimaw. Isa siguro sa pinakamalaki kong nahuli. Subukan kong buhatin to sa balikat at hawakan, pero di ko nga maikutan ng kamay ang buntot nito. Yan ay dambuhalang ista sa dagat, pare. Yan na siguro ang pinakamalaking tanige na nahuli ko. Tignan mo bibig ng isda niyan.
Kayang lamunin ng buo ang kahit anong isda na nahuli natin itong mga araw. Isa talaga siyang halimaw. Nagawa na natin. May nakuha tayong halimaw sa dagat mga pare. At alam na nyo, sobrang pagod na pagod ako ngayon. Sobrang taas na excitement ko ngayon. At nagawa na natin, baby! Woohoo! Mga tol, grabe ang araw na to. Tingnan niyo ang mga nahuli natin. Nagpunta tayo sa laot at nakapatay tayo ng mga dambuhalang isda. Meron tayong dambuhalang Spanish mackerel dito. Marami sa inyo sa US, ang tawag dito ay king mackerel. Ang nakakabilib dito ay ang harapan nila. Tingnan niyo yung mga nipi nila, grabe talaga. At meron silang lateral line dito na sumusunod mismo sa spinal cord nila. Mga tol, kapag binaril mo sila at tinamaan mo sa parteng yon, siguradong titigil sila agad. Napahinto ko agad ang isda dahil maganda ang tama ko sa katawan. Mukhang tinamaan ko ang gulugod niya kaya bumagal siya agad. Nakuha rin natin ang magandang jobfish. Mga tol, isa ito sa pinakamalalakas na isda kung ikukumpara sa timbang nito. Sobrang sarap kainin, parang dragon ng dagat. Kamanhamanha kung paano ito umahon pare. Nakuha rin natin ang isa pang maliit na Spanish mackerel. Maraming isda dito sa isla para sa akin, pero 2 isda lang ang ibibigay natin kay Kapitan. Ibibigay natin sa kanya ang mga bad boys at itatabi ang king mackerel para sa ultimate na luto sa 3 araw. Tama lang yon. Para ito sa mga taga rito, para sa'yo, pare. Maraming salamat. Oh baby, ito ang mahalaga magandang vibes dito sa isla. Para sa kanya, kukunin natin ang malaking halimaw. Diretso tayo sa liblib na dalampasigan, magpapaliyab ng apoy at lulutuin ang istang yon. Tara, may halimaw tayo mula sa kailaliman. Puputulin natin ng ilang steak ang islang ito. Huwag mag-alala, ibibigay natin ang tira sa mga lokal dito sa isla. Tiyak matutuwa sila. Ang liit ng kutsilyo ko sa laki ng isda, mga tol. Sobrang lupip. Pare, magiging dambuhala talaga ang mga steak na to. Dito tayo magsisimula sa itaas, tapos diretso pababa, hatiin natin. Puputulin lang natin yung ilalim na hindi natin maabot. Tignan mo to, isa to sa pinakamagandang karne sa buong mundo. Ang tindi ng hiwa. Grabe, ayos. Magpuputol tayo ng steak dito. Sisikapin kong puliduin ito hanggat kaya ako. Seryoso ba kayo? Meron tayong mga napakagandang steak ng mackerel na handang ilagay diretso sa apoy. Magpuputol tayo ng ilang steak ng mackerel sa tabing dagat habang palubog ang araw kasama ang tropa. Wala nang tatalo dito pare. Sobrang excited ako. Diretso na talaga itong purong protina pare. Sige, magtatayo tayo ng fire pit dito mga pare. Ang ganda, kita ang sunset. Pinakaastig na lutoan sa 3 araw. Gutom na ako. Sa sobrang gutom ko, kahit puwet ng mababang lumilipad na pato, kakainin ko. Lahat ilagay niya na. Nagiinit na ang comments. Aray, napapaso ako. Sige, nakuha na natin ang mga steak natin. Ilalabas ko na agad ang mga ito. Lulutuin ito direkta doon. May mga sariwa tayong steak na niluluto sa apoy habang lumulubog ang araw. Ilang oras lang ang nakalipas, lumalangoy pa ito na yon ay niluluto na. Gutom na ako. Pinaghirapan ko pa ang mackerel na to. At pare, masasabi ko lang, pakiramdam ko sobrang sarap nito. Siguro mga 10 hanggang 15 minuto sa side na to, tapos balik ta rin natin. Medium rare pre. Woohoo! May sariwa tayong pagkain. Ilalagay natin ito dito at ihahain dyan. Heto na ang pinakahihintay natin mga pare. Nandito na ang mga steak ng king mackerel. Tingnan nyo, maputi na siya. Ibig sabihin, malapit na yang maluto. Titikman ko na ito mga pare, parang normal na steak lang. 3 araw na ako sumasabak dito. Kailangan ko na ito. Grabe, ang sarap niyan pare. Sobrang taba niyan, parang halimaw. Mga pare, isa to sa pinakabaliw na challenge. Uubusin ko to. Kung gusto nyo manood pa, meron pa kami dito. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at magkita tayo sa susunod na Offshore Tales. Kita-kits mga pare!